barko po yan galing sa Pilipinas ay nagtangka na i-breach yung blockade patungo ng Sierra Madre. Now, yung pagpupulong ng presidente sa mga sundalo sa Palawan, alam natin na 60 mga Pilipinong Navy ang sumapong dito sa resupply mission nito. Pangatlo, alam natin na hindi po naging matagumpay ang resupply mission dahil hindi po nakapasok itong 60 katao natin sa 8 mga bangka or hindi naman bapur ang tawag dyan no? 8 crafts, watercrafts. So yun na lang ang tawag natin dyan. No? At nagkagirian, pero ang nangyari po ay na-overpower ang ating mga kasundaluhan, hindi po sila natuloy sa kanilang misyon, at nakumpiska pa nga yung kanilang mga watercraft. No? Kaya lang matapos sa pag-uusap, ibinalik din ang watercraft sa mga Pilipinong Navy. Ang unang-unang tanong, bakit po Navy ang ipinadala for resupply mission? Kapag Navy po kasi, yan yung tinatawag na gray ship kasi ang kulay ng mga barko ng mga Navy sa buong daigdig ay gray. Ang ibig sabihin po niyan, hukbong sandatahan. Pag gumamit ka ng hukbong sandatahan, parang gusto mong makipaggera. Kaya po ang China, palaging Coast Guard ang pinadadala. Ang Pilipino, hindi na tayo nadala. Nung unang pagkakataon sa Scarborough na nagkaroon tayo ng engkwentro, ang pinadali natin yung kaunahon nating Navy warship na Del Pilar. Kaya siyempre, ang messaging yan, nais namin makigera dahil Navy ang ginamit. So, ang ibig sabihin, ano ang ba intensyon natin nung tayo'y nagpunta doon sa Sierra Madre, no? 60 po yan, 70 na mga Navy, at hindi lang ordinaryong Navy, ha? Ito ay mga Navy SEALs, yung Special Action Force ng Navy. Okay, so malinaw po yan na sa kauna-unang pagkakataon, hindi po Coast Guard ang nagpunta ron, kung hindi Navy. So palaban po tayo. At syempre, ginawa nila itong resupply mission matapos baliwalain at sabihin ni Presidente Marcos na lahat ng kasunduan sa status quo ay binabaliwala na niya. Kasama dun sa status quo, di umano, yung pinasok na kasunduan ni Rear Admiral Carlos na tinatawag na new model na dapat magbigay ng prior notice ang Pilipinas kung tayo ay magre-resupply mission. So ano po ang mga nakikita natin mga konklusyon, mga partners? Kinakailangan kasi himay-himay natin mabuti ito. Unang-una, nung nangyari yan, maanghang ang salita ni Defense Secretary Guibo. Aggression ng China. At saka para bagang ito na ang gera. Kasi ito yung kauna-unahang enkwentro na merong isang sundalo na nasugatan, natanggalan ng thumb. No? Pangalawa, yun nga, ayaw nila magbigay ng detalye kung anong nangyari. So bakit? Bakit merong news blackout? Samantalang sa social media naman sa China, alam natin kung anong nangyari. At alam na rin natin, inaamin naman nila na nag-resupply mission, na hindi naging matagumpay, na si Senta pinapunta nila, na Navy ang ginamit. So ang conclusion natin, binaliwala na ni Presidente Marcos lahat yung mga kasunduan sa panahon ni Presidente Aquino, sa panahon ni Presidente Duterte, at nabigo tayo na mag-deliver ng pagkain at tubig. Bagamat dun sa mga footage na nakita natin, wala tayong nakitang pagkain at tubig. Ang nakita natin, may isang bag doon na sinungkit na ang laman pala ay mga high-powered firearms. Ibig sabihin, ang dadalhin sa Sierra Madre, mga sandata. Pero sa akin, okay yon kasi Navy naman yung naka-station doon sa Sierra Madre. Navy ship naman yon. Pero ito yung sinasabi ng China rin na dapat ang dadalhin mo pagkain at tubig. Doon sa video, doon sa 8 water vessels natin, wala akong nakitang pagkain. Although kay iba may nakita, no? So hindi ko alam talaga kung anong dadalhin nila doon.